Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, na-miss nyo ba ako mga ka-DIY? Medyo matagalan din bago tayo nakapag-upload. So alam nyo ba kung bakit? So sorry mga ka-DIY kung hindi tayo masyado nakakapag-upload. So ito po yung dahilan. Medyo naging busy lang po tayo sa paggawa ng ating mga DIY laundry shop. So ayan. Kung interested kayong matuto paano gumawa ng laundry shop mga ka-DIY, comment lang. Baka gusto nyo, ituro ko sa inyo kung paano. So, dalawang branch yan. So, sana maging successful mga ka-DIY. Pero for today, ayan, nagbabalik tayo. Siyempre, meron palang nagpadala sa atin ng power bank, si Auto Project Philippines. So, maraming salamat kay Sir Auto Project Philippines. So, pinadalhan niya tayo ng power bank para reviewin at tingnan mga ka-DIY. Siya nga pala, syempre, hindi ka naman bago sa akin channel or kung bago ka man sa ating channel, ipapamigay ko nga pala to mga ka-DIY. So, abangan nyo lang maya-maya kung papano. So, napakaganda ng power bank na to, no? Stylish and modern yung design. Nakikita nyo ba? Sleek. Ang liit niya lang. Ito nga pala ay 20,000 mAh power bank. So, with fast charge Type-C cable, slim, Metabani. 45 watts PD. So, buksan natin at tingnan natin kung maganda pa talaga itong power bank na to mga ka-DIY. So, medyo mahirap pala gumawa ng laundry shop ng DIY, pero kaya naman. Tinulungan tayo ni Airpods at saka nung utol ko sa paggawa ng mga laundry shop na yan. So, lahat yan, gas line, water line, drain, electrical, lahat tayo gumawa niyan mga ka-DIY, pati design. So, ayan, paano ba ito buksan? Ultra compact. So, ayan nga pala yung specs niya. So, 20,000 mAh. Meron tayong input, output voltage. So, from 5 up to 20 volts mga ka-DIY. So, 2.25 amps, kaya 45 watts yung ating power delivery. So, ayan, sa box. Wala nang laman yung box. Manual lang. So, meron tayo ditong small manual. Ayan, kung gusto nyo pang i-check. So, yun lang yung laman ng box. Walang cord, no? Bakit wala? Kasi, andito na mga ka-DIY. Ayan, no? Astig. Yan na yung cord niya. At the same time, pwede rin siyang paano ba ito ibalik? Ayun, ganun. Handle mga ka-DIY. So, multi-purpose na tong cord na to, no? Ang astig. So, ito na po yung pinaka masarap gawin sa mga gadget. Ayan. Kung sino man yung mananalo nito, sorry, tinanggal ko na. Swabing-swabe. So, ang astig, no? Ang ganda ng design niya. Ang cute. Masan ba yung cellphone ko para compared natin mga ka-DIY. So, sa comparison, ito yung aking Xiaomi Redmi. Nakita nyo tuloy yung tinitingnan ko. So, Xiaomi na Note 12. So, ayan yung comparison sa size. So, di ba ang liit, ang compact niya, no? So, para sa 20,000 mAh. Sa bagay, light, lithium polymer, malamang light po yung gamit dito, kaya compact siya, hindi lithium ion na 18650. So, ayan, compact siya sa kapal, ayan, doble ng cellphone, sa haba, sa lapad. So, try nga natin buksan. Paano ba ito buksan? Ito, may button dito. Ayun! Wow! May pa ganun, 5 volts. So, naka 5 volts output daw siya. Pag i-off, astig, no? Hindi siya yung kagaya ng ibang power bank lang OLED, kaya to mini OLED ata tong display na to. So, ang napakaganda ng design niya mga ka-DIY, no? So, andito rin yung kanyang battery capacity, 20,000 mAh, tsaka yung kanyang mga input at output voltage. So, kung ilan yung output niya, isang Type-C na built-in na male, tapos dito hindi mo na kailangan ng cord kasi nandito na yung cord mga ka-DIY. Tapos meron pa ditong extra na Type-C at ito yung 5 volts natin. Alam ko ito hanggang 12 volts, pwede mag-output ng 12 volts. Samantalang itong Type-C hanggang 20 volts mga ka-DIY.
sa kanyang specification. So, ayan, no? USB output. Ito yan, yung USB output. Hanggang 12 volts mga ka-DIY. Meron siyang standard na quick charging or fast charge lang na 18 watts. Tapos, ayun, 18 watts. So, 18 watts tong USB na to. Pero ito, up to 18 watts. Ito naman, up to 45 watts mga ka-DIY. Yan yung pinaka-importante. So, subukan natin sa ating cellphone. So, ayan, charging siya. Tapos sa ating display, ayan, makikita nyo pala kung ilan yung actual wattage na lumalabas sa kanya. So, hindi kasi power delivery tong cellphone na to. Alam mo naman si Xiaomi may sariling charger yan. So, ibang protocol. So, ayan. Tsaka, ayun, hanggang ilan lang ba to? 12. Ayan, subukan naman natin dito sa lobat na iPad ni G1 ni Kid DIY mga ka-DIY. So, nakikita nyo 11 watts din. So, 10 watts yan. Yan lang yung 5 volts 2 amp na standard charging ng ating USB output. Kasi hindi naman power delivery. Hindi naman natin nati-trigger yung power delivery. So, ito lang yan. Yung 5 volts 2 amps. USB output na type C 5 volts 2 amps. Yan lang yung nakukuha natin kapag yung mga device mo is hindi naman power delivery compatible. Kagaya nga nitong iPad. Tsaka yung mga cellphone ko dito. So, 10 watts lang yung nakukuha niya. Kasi yan nga yung 5 volts 2 amps mga ka-DIY. Ayan o, diba? Diyan lang yan maglalaro. So, para makuha natin yung power delivery output, pwede tayong gumamit ng power delivery decoy, kagaya nito, para matesting natin kung lalabas ba talaga yung 12 volts. Kasi pag ito sinaksak natin dyan mga ka-DIY, pwede na natin gamitin yung 12 volts output niya, kagaya niyan, o, di ba? Pwede natin tong i-power on. Ay, sira na ba to? Sira pa na to. So, meron na tong 12 volts output kapag gumamit tayo ng power delivery decoy. So, testingin natin kung ma-measure ba natin yung 12 volts. Ay, patay tayo dyan. Sunog. 20 volts pala to. Ay, hindi. Oo nga. 20 volts pala tong decoy ko na to mga ka-DIY. 20 volts pala to. Kaya pala nangamoy sunog. Parang nasunog ko yung router. Sorry naman mga ka-DIY, akala ko 12 volts. So, try natin tong isang decoy. So, ito ay, ayan, power delivery decoy din. Hindi nga lang built-in kagaya nung isa. So, try natin. Ito pala, pwede na dito. So, ayan. At umilaw na nga siya. Testingin natin kung mapapalabas natin yung 12 volts. So, 12 volts. So, nakaset siya ng 20 volts din. Yan, may selector yan mga ka-DIY eh. Ay. Ano lang pala to? 20 and 15 volts. So, hindi rin. 20 and 15 volts lang pala to. Pero at least nakita natin, no, meron nga siyang 20 volts kasi na-measure natin. Nakita natin na capable talaga siya mag-output ng 20 volts, 15 volts. Ayan, tsaka ano pa yung isa? Oo nga, yung dalawa na yun. So, wait lang mga ka-DIY, maghanap pa ako ng ibang decoy. So, ito, may nahanap ako mga ka-DIY. Decoy din to na 12 volts. So, tingnan natin kung maglalabas siya ng 12 volts. Oops, nabuhay.
Tingnan natin ang ating 12 volts. So, ayun, meron nga 12 volts mga ka-DIY. Subukan natin kung mabubuhay pa yung aking router. Nasaksakan natin ng 20 volts. So, ayan. So, hindi ko kasi makita yung iba kong decoy mga ka-DIY. Mukhang nasira ko na siya mga ka-DIY kasi ayaw nang mabuhay. At nangamoy sunog. So, yari tayo kay Mrs. Pero okay naman, lumalabas naman yung 12 volts dito. Pwede nyo itong isaksak sa ating DC fan mga ka-DIY. So, ayan, kagaya nyan mga ka-DIY. Yung decoy, ito lang kasi yung meron ako. Pero may nabibili naman na kable lang. Tapos, power delivery decoy na yon, papunta na yon sa ating DC fan, o, di ba? Pwede nyo siyang gamitin, nakikita natin 24 watts. Tapos kapag yun yung actual konsumo ng electric fan natin, nung DC fan, kasi pwede nating babaan yan, ayan, o. Kapag binabaan ko yung speed, so bumababa lang din yung kanyang power consumption. O, ayan, nasa 10 watts lang yan, mas mabagal siya. Ngayon, pwede nyong pindutin pala to mga ka-DIY. Makikita nyo kung ilang minutes nyo pa siya magagamit. Ang astig nun, di ba? So, magagamit kaya pa yan ng 199 minutes. Ibig sabihin kasi full charge yung power bank natin. So, kapag nilaksan natin to, ayan, full charge pa kasi. O, makikita nyo yun, pindutin nyo lang. Tapos, ayan, 24 watts ulit yung konsumo niya. So, ang astig, no? Bukod sa power bank, pwede sa cellphone, pwede mo rin gamitin at i-utilize yung kanyang 9 volts, 12 volts, 15 volts at saka 20 volts. Tsaka ang astig talaga nito kasi nakikita mo yung actual power consumption ng device na kinakabit mo. So pwedeng DC fan yan na 12 volts o kaya ilaw, LED light na 12 volts, pwede mga ka-DIY. Ngayon, i-try naman natin sa laptop kasi syempre, marami ang gagamit nito pang travel kasi talaga to mga ka-DIY. Yung mga ka-DIY natin na mahilig mag-travel at nabibitin sa battery ng kanilang laptop, walang saksakan sa airport, so pwede nyo tong dalhin kasi airport friendly to. 20,000 mAh pwede to sa airplane mga ka-DIY kasi 30,000 mAh below, tinatanggap yan sa aeroplano. 30,000 and up, hindi na pwede mga ka-DIY. Ngayon, subukan naman natin sa laptop. Kung yung laptop nyo pala or device is capable na ng power delivery, hindi mo na kailangan ng mga decoy kagaya nito. Kagaya nito, so iba-ibang decoy kasi yan eh. At saka kagaya nitong dalawa na to. So mga power delivery decoy. Kumbaga ina-activate nitong mga to, yung power delivery ng ating device or ng ating laptop. May mga laptop kasi na meron ng power delivery kagaya ng mga MacBook, yung mga bago ngayon na meron talagang Type-C input charging. So yung mga yun, hindi mo na kailangan ng decoy. So para magamit mo naman siya, halimbawa yung laptop mo ay luma, kagaya nitong ThinkPad ko dito na luma, kailangan mo gumamit ng decoy para mapalabas natin yung 20 volts dito. Ngayon isaksak natin sa ating laptop na luma. So ito ay 2015 pa na laptop. Ayan, no? So nag-activate na siya mga ka-DIY. Isaksak ko yung laptop. So ayan, charging na yung laptop. Ipakita ko sa inyo. Mag-play lang tayo ng YouTube video ni ka-DIY. So nakikita nyo, nagkukonsumo na siya, no? 11 watts kasi ginagamit ko na siya. Mag-play lang tayo ng DIY Pinoy na video para hindi tayo maka-copyright. Tapos ipakita ko rin sa inyo na charging. So pumapalo siya ng 36 watts. Wait lang, mute natin.
O, di ba? Pumapalo yan mga ka-DIY. Kaso kapag medyo lumagpas sa 45 watts, namamatay. Kasi hanggang 45 watts lang siyang talaga siya eh. Medyo na ano natin, nade-deactivate yung power delivery, nasasagad. Kasi yung laptop na to hanggang 65 watts talaga yung konsumo niyan eh. Pero kapag gagamitin mo naman siya, ayan oh. Yung device mo dapat talaga is below 45 watts. Ito kasi hindi naman talaga dapat para dito eh. Sinusubukan lang natin. So ayan siya. Charging. So nagcha-charge siya gamit yung ating power delivery. 28 watts. Ayan. Lumalagpas kasi. So i-close natin to. Sabihin na lang natin na Facebook lang mga ka-DIY. So Shopee lang sa laptop. Pwede yan. Ayan o. Tapos ayan. So pwedeng pwede basta 45 watts below mga ka-DIY. So kaya niyang i-charge yung inyong laptop. Astig no? So ayan o, 31 watts. China-charge niya yung ating laptop gamit yung power delivery decoy. Ayan. Huwag nyo na lang gamitin. Kasi nga, yung laptop na to luma, kumukonsumo kasi to ng more than 45 watts kaya namamatay-matay kanina. Pero kung hindi ko siya gagamitin, hayaan ko lang mag-charge o kaya browsing lang, hindi ko siya mapapapalo ng more than 45 watts, okay yon. Hindi siya mamamatay. Kagaya niyan. So, charging siya 30 watts. Ayun. Charging. Astig, no? Tuwang-tuwa talaga ako sa power delivery features. Dapat lahat ng power bank ngayon, tapos makikita nyo ilang minutes, bumaba. Kasi mataas yung konsumo natin. So, magagamit pa natin siya sa ganung watts ng 138 minutes mga ka-DIY. So, tuwang-tuwa talaga ako sa power delivery. Dapat talaga lahat ng laptop mga ka-DIY lahat ng power bank dapat meron na talaga ng power delivery. Kasi ang astig no, nagagamit mo yung 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts at saka 20 volts, which is yung 20 volts usually ang ginagamit ng mga laptop. So yun talaga yung advantage ng power bank na to compared sa ibang power bank no mga ka-DIY. Kasi yung iba naman 20,000 mAh din, yung iba naman slim din. Ang pinaka-advantage niya para sa akin talaga is yung 45 watts na power delivery. Tapos pinaka-bonus pa itong kanyang display kasi OLED at saka napaka-futuristic ng itsura niya. Nakikita mo pa yung minutes oh. Para yung mga portable power generator lang yung may mga ganyan eh. Sa power bank naman bihira yung may mga ganyan na features, di ba? Tapos pwede mo pag gawing hawakan yung kanyang mismong cable. Tapos ang mura lang nito mga ka-DIY. Ilalagay ko nga pala yung link sa video description. So mabibili nyo siya sa Shopee at saka sa Lazada from Auto Project Philippines. So ayun lang. Kung naghahanap kayo ng power bank mga ka-DIY ngayon at gusto nyo cool. Cool talaga kasi very useful. At saka aesthetically, kakaiba siya. Hindi siya kagaya ng ibang power bank na standard, na medyo generic. Ito hindi siya generic mga ka-DIY. Bihira lang yung may ganitong style ng power bank, di ba? Futuristic. Ayun. So, nasa dulo ka na. Ipapamigay ko to mga ka-DIY. So, paano nga ba? Comment lang kayo below ng kahit anong gusto nyong i-comment. Kung na-miss nyo ba si ka-DIY nyo, ano ba yung mga gusto nyong future videos natin. So, suggest lang kayo mga ka-DIY. And then, magra-random comment picker tayo sa mananalo ng ating power bank na to. So, ayun o, astig. Charging siya. Stable sa 26 watts mga ka-DIY charging. So, Auto Project Philippines, thank you for pagpapadala nito. And mga ka-DIY, thank you for watching. See you on our next video.